Meron ho kayong bagong survey na inilabas kaugnay po sa trust and performance rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Pwede ho bang Pa-share. pa-share? Opo. Ah, Oo nga po, ito Mm. naglabas kami at maraming salamat sa GMA. As usual, kayo nauuna talaga mag-report ng aming mga surveys. Itong survey na po na 'to ay yung trust and approval ratings or performance ratings ng ating presidente at vice president 'no. Oo. Ginawa 'to nung July 4 hanggang 6 at, ano ang pinakabuod 'no ng ating survey 'no, ang pinakamalaking takeaway siguro sa survey na 'to ay parehong bumabaho ang trust or tiwala sa ating presidente at vice president 'no. Bumaba rin ho yung performance rating 'no. Para sa ating mga kababayan yung performance, yung pagganap 'no ng tungkulin 'no, bumaba rin 'no yung rating nating president at saka vice president. Mhm. Now Mhm. kung pupunta tayo sa actual na numbers ho, yung president natin sa second quarter ng taon na 'to, ay yung kanyang trust rating nag-slip 'no from 54 to 49. So may 5 percentage points na Mhm. binaba. Okay. Na mas malaki ho yung sa performance ratings 'no, yung pagganap niya bilang presidente. Oo. From 55 to 47, nasa 8 percentage point, Mm. napakababa niya. So, below majority na yung mga numbers niya, 49 for trust at 47 for performance. Mm. Yun nga rin, yung si Vice President, ito siguro ang pinaka-surprising dito sa survey findings namin at siguro ito rin isa sa mga big stories dito. Dahil July 6 to 11 po yan, July 4 pala to 11 yung aming survey na tamaan niya yung impeachment trial natin, yung Oo. first week of the impeachment trial. Ang laki ho ng binabasa numbers niya rin 'no, kasi relatively stable laging numbers sa trust and performance numbers natin Vice President. Pero sa second quarter ho, bumaba ho yung trust rating niya from 55% nung first quarter to 47%. Mhm. 8 percentage points po ang binagsak 'no. Aha. Okay. Sa performance rating naman po, from 50%, laging majority lagi yan si Vice President, ngayon bumagsak to 45 Mm. percent po, 5 Mhm. percentage points. So talagang malaki ho yung binagsak sa trust and performance ratings ng ating presidente at vice presidente for the second quarter of 2026. Doon sa BC Now, ano ba yung rason? doon Yan, sa yes sir. BC, Vice President ba, may factor na 'tong impeachment trial niya? Maaari po, hindi po yung nga maingat kami sa Okta na sabihin ito lang ang, sanhi 'no, Mhm. okay, or pinaka-partikular na dahilan 'no. Pero hindi talaga ikakaila 'no na nag-coincide ho talaga dun sa kanyang trial ho na Mhm. napakalawak ho ng coverage both sa social media at saka sa regular media. Oo. Mhm. Pero miski sa Posibleng nakaapekto performance siya, yeah. Pero kung pareho Posible, kung pareho ng yeah. dalawang leader natin bagsak, ano na 'yun, saan nanggagaling 'yun? Okay, I think sa presidente ho, talagang yung trust niya ho at saka performance, bumagsak ho sa Visayas at Mindanao. Bumagsak siya sa ABC at saka D, Mm. pero kataka-taka tumaas siya sa E 'no. Okay. So maaari siguro dahil nakatutok ho lahat ng response ng gobyerno, over the last quarter dahil sa economic crisis dulot ng Mm. gulo sa Middle East, dun sa mga mahihirap nating kababayan. Kaya medyo pagdating kay presidente medyo positive ho yung kanyang trust and performance, numbers po Oo. sa E in particular, tsaka Mm. balance Luzon. Mm. Pero everywhere else ho bumaba at malaking bagay diyan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, yung epekto niyan Yes. sa inflation, Oo. taas ng presyo ng bilihin. Nagkasabay rin 'no na nung ginawa yung survey nung July 4 at saka 11, July 4 to 11, tumaas ho ng mataas ho yung ating gasoline prices. Yun yung week Oo. na tinaas after na bumaba siya, Opo. nagka-truce, Mm. nag-breakdown yung truce sa Middle East. Yung first week ng pagtaas, yun ang na-capture ng survey. Andiyan rin ho yung pagbaha at saka epekto ng dulot ng Typhoon Inday. So marami ho yung Problemang factors kinaharap, oo. kaharap ng gobyerno. Opo, opo. Pero, siyempre parehas nasa line of questioning, 'di ba, ang sinasabi nila baka may effect. Puwede ho bang malaman kung papaano ba naitanong yung unang-una dun sa trust and then dun sa performance? Okay. So sa aming question, wala naman ho nagbabago sa question. Tinatanong namin yung
kung kaano kataas yung pagkatiwala for both leaders. At of course yung sa performance, yun rin naman tinatanong for the last 3 years, Yung kung paggawa. pagganap ng kanilang tungkulin. So yun yung yun ho yung merong mataas, may mas mataas, merong mababa. And so tingnan namin all over the country, mukhang mas broad-based, no? Yung iba ho yung regional numbers po nila. So ang presidente ho mababa talaga siya sa Visayas, Mindanao. Okay. Si VP Sara mababa ho siya sa NCR at saka Balance Luzon. So also nakita rin namin na medyo critical na yung lalo yung mga tao dito sa NCR at Balance Luzon doon sa performance ng ating Yung VP. dalawa. Well, in particular yung VP, no? VP. Kasi yung performance levels ng presidente naman talagang critical naman lahat ng tao dyan. Tsaka syempre may crisis talaga tayo. Hindi natin inaasahan talaga ng Ano ang pagtaas yun. Eto muna, meron ba kayong tinanong tungkol sa posibleng maging pangulo sa 2028 o nangunguna sa senatorial survey? Meron po, kaso ano? yung authorization ko lang hanggang dito lang muna. Pero ilalabas namin to ilalabas pa Tuesday, lang. Wednesday, Thursday at makakuha nyo rin ho. Bigyan mo nga akong pangiliti. Tuesday po, next week o this week? This week lahat This ito week. ilalabas So, namin. we to. will Professor hear from Rai. you tomorrow again. Ganun Yes, ba? so, ma'am, we will send you. Hindi, si VP Opo. Sara naman nagdeklara na. So, sino yung mga medyo dumidikit? I think it's the same pa rin pa sa survey namin. Mas lumapit pa nga lalo, no? Yung dikit ho ng VP Sara at saka former VP Leni Robredo sa one-on-one. Yung tandem ho, inaayos pa namin, hindi pa namin nakukuha yung data, hindi pa ako nagbibigyan ni Professor David ng data. Pero yung election 2028, bagamat matagal pa siya from now, at hindi natin dapat pakinggan yung surveys ngayon kasi magbabago po yan, it's much closer than last year po. Last year po talagang runaway talaga si VP Sara at lahat ho ng nako-compare ho sa kanya ay tambak talaga. Ngayon ho, mas malapit na ho. Pero yun nga, competitive siya. Pero nangunguna pa rin si VP Sara Duterte po sa aming mga polls. Sa Senado? Para pareho rin sa ibang mga survey companies. Pero yun nga lang, mas malapit siguro yung differences. Sa Senado, pwede ka bang magbigay konting mga initials dyan? Sa Senado, halos pareho yung survey findings namin sa iba rin eh. Siguro may mga surprising names na pumasok. Pero yun nga, dahil initial pa siya hindi muna. Mas maganda ilabas natin para sigurado. Pero more or less, yung mga popular, nandun pa rin po yung mga names. Tapos meron mga bagong names na pumapasok na I think, siguro ang highlights ng ating senatorial survey. Pero lalabas namin lahat yan this week pa po. Ay, thank you, Professor.